na talagang may mga nahandun sa Congress na takot sila dyan sa investigasyon na yan. So, anong sa tingin ninyo? Sino ang problema? The President, the former Speaker, or the present Speaker? O baka naman pati yung anak niya? Sino sa tingin ninyong problema? But every time na sinusolusyonan ng corruption, like what you said, yung bill na gusto ninyo mangyari, walang nangyayari. What's the problem with the Congress? Okay. Definitely yung former speaker, I mean, maliwanag na yun eh. Hindi magagawa ni Saldico lahat ng mga to kung walang approval ng former speaker. Do you think yung ICI na ginawa ni Marcos is a failure o gawa-gawa lang yun para lang for optics lang? Okay. Yung ICI, magagaling yung mga in-appoint niya, di ba? Kaya lang, ang disappointment ko doon sa ICI is nag-file ako ng batas para maging institutionalize siya. Yung infrastructure, Independent Commission Against Infrastructure Corruption. So, final ko yon, naka-break kami, undas break. Tapos, nung naka-break kami ng undas break, pagbalik namin ng November 13, minarathon hearing namin yun, 1 to 6 p.m. So, natapos. Tapos, pinatay lang nung mga, hindi na pinalusot sa Congress. So, LEDAC measure yun, di ba? Kasama siya sa LEDAC measure. So, anong ginagawa ng mga kasama namin sa Congress? Bakit nila hindi pinapapasa yung priority bill ng presidente? Ako naman, kung ako yung presidente, kakampi ko yung mayorya, dapat sumunod sila doon sa LEDAC measures ko, di ba? Pinagmamalaki nila na may pinasa silang 18 LEDAC measures. Bakit yung ICAIC bill ayaw ipasa ng mga kampi ng presidente? So that just shows talaga na talagang may mga nahandun sa Congress na takot sila dyan sa investigasyon na yan. So, anong sa tingin ninyo? Sino ang problema? The President, the former Speaker, or the present Speaker? O baka naman pati yung anak niya? Sino sa tingin ninyong problema? But every time na sinusolusyonan ng corruption, like what you said, yung bill na gusto ninyo mangyari, walang nangyayari. What's the problem with the Congress? Okay. Definitely yung former speaker, I mean, maliwanag na yun eh. Hindi magagawa ni Saldico lahat ng mga to kung walang approval ng former speaker. Sa tingin ko, hindi naman pwedeng magawa ni Saldico yon nang walang approval. Okay. Yung bagong speaker, si Boji, yun na nga eh. Yun ang, alam mo, mabait siya, kaibigan ko siya. Pero di ba dapat gawin niya itong mga bagay na to eh. Si majority leader naman, siya yung majority leader, di ba? I mean, ang LEDAC bill yan, so it's a LEDAC measure of Malacanang. You are the majority leader. Di ba dapat ipasa mo yung LEDAC? Unless, hindi ko na alam, hindi na ako masyado nakikipag-usap. Ano ba yun? Nape-pressure sila sa mga kakampi nila, iniisip nila na pag tinuloy nila to, iiwanan sila ng mga kakampi nila. But para sa akin, yung mga politiko, you cannot satisfy them eh. Politiko din ako, so taon lang maghusga. Ang politiko, ang iniisip nila lagi is yung interest nila, di ba? 2 years na lang presidente si BBM. Pag hindi na presidente si BBM, wala na, iwanan na kayo niyan. Di ba? So, ang pinakamahalaga, habang nahandyan ka, gawin mo yung tama, hindi yung papasayahin mo yung politiko. Dahil yung politiko, wala yan eh. Pag wala ka na sa pwesto, Pero tapos na, wala na. Pero kung dugtungan ko yung sinabi, kasi sinasabi nyo na hindi dapat baliwalain si speaker, dating speaker, na hindi niya ipagtatanggol. Pero dito nakukonfuse yung taong bayan eh. Dahil andun yung anak niya. So, napaka-imposible or ayaw maniwala ng taong bayan na inosente, si Sandro, isipin nyo, mahiya naman kayo. Yun ang binanggit, pero yung anak mo andun. Tapos nagagalit siya, ilang bahay ba sa Forbes ang gusto ninyo, etc. etc. Pero yung anak mo ando doon. So, masasabi man nating inosente si Bongbong, inosente rin yung anak.
Ay, alam mo, syempre, pag ako nagsabi na alam ko, dapat first-hand information, di ba? Ito kasi, hindi ko alam kung anong sitwasyon niya. No? But the point is, ilagay natin dun sa trabaho niya, di ba? LEDAC measure. So kung LEDAC measure yan, ba't hindi nila sinama doon sa 18 LEDAC measure? Wala na yun, tapos na yun eh. Wala nang pinag-uusapan doon. Nagka-agree na kami lahat ng author kung anong version ang ipapasa. Kong, ang tanong ng taong bayan, pwede ka naman sumakay sa mga trip nila, sa mga ginagawa nila. Unang tanong, bakit iba yung landas na pinuntahan mo? Bakit ka kumontra sa kanila? Tutuusin, magkamag-anak si Pangulo at si Speaker Romualdez, then relative kayo. Pangalawang tanong, may usap-usapan kasi, kaya po kayo nagagalit kay Speaker Martin Romualdez dahil nag-expect daw kayo na maging Speaker of the House. Parang, Okay. Yeah. So, bakit hindi ako sasama sa kanila? Masisira ako doon, di ba? Ibig sabihin, pag sumama ako sa ganong usapan, masisira naman ako. Bakit naman ako sasama doon? Pero ang totoo nun, hindi ko nilang pinapansin eh. Kaya lang malakas ang loob ko magsalita is nung sinabi ni Presidente, mahiya kayo. So, ang isip ko nun, seryoso siya. Kasi pag hindi kasama yung Presidente, walang mangyayari dito eh. Di ba? Kahit sabihin ko yan, kung hindi kasama yung Presidente, walang mangyayari. So, noong una, hindi lang ako kumikibo. Pero, kahit tignan nyo yung history, unang nagsalita ako dyan, other than the reason for impeachment, was noong pagkatapos ng SONA. Di ba? Number 1 yan. Number 2, ano yung pangalawang... Pangalawa, masama lang daw loob mo kay... Di ba sinabi ko, right? Sabi ko, kahit matanggal siya, hindi ko tatanggapin yung pagiging speaker. Hindi ko naman talaga tinanggap eh. Okay. Ba't in-offer ba sa'yo yun, Kong? Hindi, ganito nangyari niyan eh. Siyempre, nung tatanggalin na, nag-uusap-usap kami nila Albi, Benitez, tsaka ni Duke. So, nung tinanong kung interesado ka, sabi ko hindi. So, si Boji na lang. So, sinuportahan ko si Boji noon. Kaya nga, di ba, nung unang nagsimula kami ng 20th Congress, independent ako. Tapos, nung si Speaker Boji ang naging speaker, bumoto ako sa kanya. Pero, hindi ako tumanggap ng kahit anong chairmanship, kahit nga membership, hindi ako tumanggap. Kasi sabi ko, tignan ko muna. Baka naman, hindi rin masusunod si Boji dito, ano gagawin ko? Di ba? So, kung sinabi nyo kanina na hindi magagawa ni Saldico kung wala si Martin Romualdez. Yes. Ang pinagtatakahan po ng mga netizen at mga kababayan natin, bakit tinatrabaho or talagang willing hulihin ng administrasyon si Saldico, pero bakit hinahayaan si Martin Romualdez? Hindi ko alam kung ano yung frustration. Kaya nga di sabi ko, ako frustrated, ako disappointed. Sinabi ko rin dun sa same interview na yun. No? Even si Saldico, hindi ko alam kung seryoso ba talagang ulihin. I mean, di ba, doon unang-una sinasabi ko doon sa DFA, kanselahin yung passport. Sinasabi nila, nako, legally, hindi pa pwedeng kanselahin yan, di ba? Hindi ako agree sa DFA noon eh. Kasi pag nakasulat doon, unless kung national security, pwede mong kanselahin. Di ba noon nagkakagulo nga because of Saldico? So pwedeng national security issue. Pangalawa, may abogado naman si Saldico. Yes. Di kanselahin mo, pag question, depensahan nyo. Pero hindi ko na matanggap yung stand na hindi pa pwedeng kanselahin. Sumunod, ang tagal na noong sa Sandigan Bayan di ba? Nung dineclare siyang pugante. Tayo, mga tao, siguro kung mag-email ka, I mean, sa normal na buhay natin, no, kahit negosyo, kahit personal, pag mag-email ka, hindi mo makuha yung resultang gusto mo, ano gagawin mo? Di ba pupuntahan mo? Ito, wala pang pumupunta doon sa part ng gobyerno doon sa Portugal eh. Di ba dapat magdala sila ng high-level team na pumunta doon sa Portugal
para kausapin yung mga counterparts nila doon. So, posible po yun, Kong, no? Kung halimbawa, desidido talaga sila na pauwiin si Saldico, pwede lang puntahan doon, then makiusap doon sa gobyerno ng Portugal para may balik si Saldico dito. Human nature yan, di ba, sa atin? Sa atin lahat, di ba, mag-email muna tayo. Pag hindi makuha sa email, kung talagang mahalaga sa iyo yung bagay na yon, whether negosyo o personal, pupuntahan mo eh. Yes, tama. Di ba Si- I mean, natural tendency ng tao yan eh. Eh, Si bakit Kong wala nang Tevez pupunta? nga, no? Ilang balik-balikan Oh, nila yun. doon eh. Di ba? Nagawa nilang paraan. Di ba? Kaya nga po nagtataka yung mga tao. Kasi si Hindi, Tevez, nagtataka rin ako. si Tevez, madali nila na pauwi. Tapos ngayon, ito na napakalaki ng kasalanan eh. Kumbaga, diloko niya buong sambayan ng Pilipino. Sabi ko nga, Ang tagal na sinasabi ko, hindi ako inapi eh. Di ba? I mean, yung ang tagal ko na, pang-5 balik ko na pang-4 na balik ko na sa Congress na 19th Congress, 20th Congress, pang-5 term ko na, wala pa akong nakikitang ganyang klaseng At ano ba kung niya? pangalawang tanong ko, katulad doon yan, di ba? Kaharap ka nung pinapagalitan si Martin Romualdez, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niyo po ba naisip na baka gawa-gawa lang nung magpinsan yun? Parang drama lang nila yun? Hindi ko naman, Alam mo, naisip ko rin yun. Bakit parang- sinama ka pa eh? Ba't sinama ka pa? Ano Hindi pong sapat na dahilan? Hindi, kasi ano yun eh, Sunday yun, tandang-tanda ako, di ba may Sunday lunch, di ba? So pinapasok kami sa loob. Hindi naman siguro ako din linoko, no? Huwag mo naman akong pagmukhain tanga. Gusto mo yata magmukha akong... Hindi, ano rin po kasi, siyempre, nasa Vox Populi tayo. Ito ay opinion. Opinion po kasi ito ng pangkalahatan yung, Hindi naman masarap yung na tinano isipin ko. namin. Hindi naman masarap na isipin ko, tanga ko na. Parang ang labo lang ho kasi na si Saldico hinahabol tapos si Martin Romualdez Hindi, pinapagalitan pero at lang. that time, in fairness, no, ang ginawa namin noon, di ba, nung hindi sinunod yung instructions, di ba, ang ginawa namin noon, pag-resume ng Congress, tinanggal namin si Saldi, di ba? As Committee on Appropriations. Pero Chairman. kung sundan ko lang sinabi nyo, di ba? Sinabi nyo, hindi naman na posible na makagalaw si Zaldico nang walang ni Martin. Pero sa tingin nyo po ba, hindi makakagalaw si Martin nang walang ni BBM? I mean, in fairness, no, wag kayo magagalit. Ang opinion ko, kasi the first 2, before that happened, parang buo yung tiwala niya. Kasi pinsan ko, hindi naman siguro to, hindi naman ako papahamak. Tingin ko ganun. Yun ang opinion ko eh. Buo ang tiwala eh. Kaya rin ako naniniwala na nagalit because, di ba, kung isang tao pinagkatiwalaan mo, tapos pinahamak ka, natural, magagalit ka. Pero kung that's the way na nangyari, but until now, ganun pa rin ang nangyayari. Which is, di ba, sana, nawala na si Romualdez. Kaya lang halos inulit din yung 2025 budget style of corruption ngayong 2026. In what sense? Meron pa rin mga insertion, may mga allocation pa rin na binabanggit ng ibang mga congressman. Okay. Dito sa BICAM dito, walang insertions eh. Wala akong alam na insertion. Di ako member. Pero bigyan ko lang ng chance na i-clarify. No? Alam mo yung mga kalaban ko, o yung mga kakampi ni Martin. Kasi di ba ang dami niyang trolls eh. Every time sigurado ko, pagkatapos ko mag-interview sa inyo dito ngayon, masaya na naman yung mga trolls niya. Kasi kikita na naman sila eh. Bawat banat yata, merong, ano yun eh. So, tinitira nila ako dun sa 2026 budget kasi sinasabi na nag-insert daw ako ng 900 plus million o amount. Ang totoo kasi niyan, may minimum bawat isang distrito. So, nabotas, ang minimum dapat is 1.410. Tapos, nung dumating si Sec Vince, naging 326. So, siyempre, nagreklamo ako. Ang minimum dapat na nabotas is 1410. So, binalik lang. Hindi nga binalik yung buong amount eh. Nagbalik lang ng 900. So, 900 plus 300. So, 1.116 lang ang napunta sa nabotas. So, sinasabi nila insertion yun. Hindi insertion yun. Binalik lang ang DPWH at hindi galing sa Congress yun. DPWH, kinorek lang yung kanilang mali. So, yun lang.